pinag-aaralan po at pinag-iisipan ko po. Sige. But most likely. Most likely. Most Yun na lang. likely. Mas medyo Yes. definite yun. Oo, most so most likely, magkakaso kayo. Opo, kasi yun nga iniisip ko na kahit nga makakaano uli ng oras ito, makakadistorbo, ay para bigyan sila ng leksyon na hindi ganun kadali dapat ang paninira ng reputasyon. Sabi ko nga, kahit ano man yan, maleta man yan, o paper bag yan, o ano man ang lalagyan, ay wala po akong natatanggap na pera na ganyan na sinasabi na kung galing kung saan. Di ho ba? That's a total lie. Talagang malaking kasinungalingan yan. Senador Laila, magandang umaga po. Ay, Congressman Laila, alam mo, nagkamali Oo nga. ang daming title eh. Correct. Pero magandang umaga, ma'am. Good morning. Good morning, Alvin and Doris. Saka good morning din sa mga nanonood at nakikinig sa programa ninyo ngayong umaga. Opo, nagkamali pala si Attorney Baligod, na nandun kayo sa listahan. Mali. Pero biglang kumambyo din. Kasi Exactly. nakatanggap pa rin daw kayo ng pera Oo sa nga. paper bag. Para ano ba yan? Nagkamali, pero parang binawi din. Ano reaksyon po ninyo? Okay, ang sabi ko nga, kahit ano man yan, maleta man yan, o paper bag yan, o ano man ang lalagyan, ay wala po akong natatanggap na pera na ganyan na sinasabi na kung galing kung saan. Di ho ba? That's a total lie. Talagang malaking kasinungalingan yan. At ito ay nakikita ko na simula na naman yan sa paninira sa akin, mga kasinungalingan nila tungkol sa akin. Hindi na sila nagsawa. Dati na ako naging biktima ng mga ganyang mga kasinungalingan. Yung mga peking mga testimonya dun sa mga so-called witnesses nung ako ay pinakulong nila for alleged involvement in the illegal drug trading na isang imbentong mga kaso. Ngayon na naman, may mga imbento na naman ng mga akusasyon na pagtatanggap ng ganyan. So, I've been saying that. Ayoko na nga sana Alvin and Doris patulan yung ganyan kasi nakaka-distract lang yan dahil nga busy po tayo, naghahanda po tayo dun sa impeachment proceedings na magsisimula na sa Committee on Justice. Marami pa po tayong inaasikaso na mga usapin din sa Kongreso katulad ng yung magde-deliberation na rin po kasi kami sa anti-political dynasty bills. Next week din ho ata yung hearing dyan. So, ito, mga ganito, pang-divert sa mga issues. At tingnan nyo naman ang napakaklarong timing nila. Ang timing nila ay dahil nga may ongoing sa ICC and then ito ang padating na impeachment proceedings against VP Sara. Linilihis nila ang issue, nagiging desperado na sila. Kasi nakikita nila na the way things are developing in the ICC, sa tingin ko po, and I think this is shared also by many, na mukhang uusad po talaga yung kaso, makukonfirm po ang charges, kasi maganda yung pagkakalatag ng ICC prosecutor tungkol sa kaso. Pero sana tumigil na sila. Opo. Na dinadamay pa nila ako dyan. Pero magkakaso Wala po. ba kayo, ma'am? Kakasuhan nyo itong si Baligod at yung mga marino? May mga nag-a-advise po sa akin na kasuhan. Now, ang problema ko lang dyan, ang tiniisip ko lang dyan, yun na naman, pang-ano na naman ng oras, pang-sayang ng oras. Oo. Pero, para lang bigyan ng leksyon, dahil nga hindi sila titigil sa kakapanira, ay baka nga ituloy ko rin yan, katulad nung balak nila Senator Sonny Trillanes. And I think, yung iba pa na mga napangalanan, I think some of them are planning to also file cases dahil sobrang kasinungalingan po yung mga ganyan na mga lalo na yung tungkol sa maleta at and then yung mga meeting na yan na sinasabi nila na it never happened, yung meeting with General Anyo and then Saldico, Martin Romualdez, kasi yun ang sinasabi nung una maleta, ngayon yun nga paper bag na lang daw. So imagine, ang sabi 5 to 10 million pesos daw
ang laman doon sa paper bag. Oo. Ewan ko kung magkakasya, gaano kaya kalaki ang paper bag na yon, nagkakasya yung ganong kadaming pera. So nagkakabuhol-buhol ang kwento nila. Ganyan kasi kapag imbento, maraming butas kang makikita dahil hindi nga totoo. Opo, opo. So, paano Hindi kaya- gagamitin, ma'am, na word? Pinag-aaralan na kakasuhan or paano ba? Pinag-aaralan po at pinag-iisipan ko po. Opo, opo. Sige. But most likely. Most likely. Most Yun na lang. likely. Mas medyo Yes. definite yun. Oo, most So, most likely, magkakaso kayo. Opo, kasi yun nga iniisip ko na kahit nga uli ng oras ito, makakadistorbo, ay para bigyan sila ng leksyon na hindi ganun kadali dapat ang paninira ng reputasyon. Wala silang license to just tarnish reputation of people without basis. At alam naman natin ang agenda dyan sa mga ginagawa nila, yung panglilihis sa mga tunay na mga issue, sa mga tunay na mga nangyayari, sa mga tunay na pananagutan. So yun nga po, ma'am, sa palagay nyo, ang tinutumbok talaga nila, paglilihis, dinedeflect ang mga persepsyon ng publiko. Hindi kaya ang pinakadulo na rin ng kanyang klaseng drawing, plano nila ay magkagulo? Yun na nga. Yung angulo rin po ng destabilization is a very likely thing, no? Na gusto lang nilang paguluhin para nga wala nang mangyari sa mga kaso na yan. Paguluhin para hoping na meron mga talagang maniniwala, marami ang maniniwala, and then syempre parang inuudyok na naman nila dito impliedly yung security forces, yung mga ganon na mga agenda nila. Opo. Para i-withdraw ang support sa kasalukuyang administrasyon, and then ng enough public outrage. But naniniwala naman po ako na karamihan naman po ng mga Pilipino ay mga mulat at mga nag-iisip na hindi basta-basta maniniwala. Of course, there are gullible people. Kaya nga po, that's the reason why, kahit nga sabi ko po, ayaw ko sanang patulan kasi walang kakwenta-kwentang istorya yan, ay baka kasi maniwala. May maraming maniwala. Pero I believe na mga gullible lang talagang mapapaniwala sila. Siyempre, yung kampo nila, yung mga DDS, yun, tuwang-tuwa sila sa mga ganyan, ng mga nangyayari. Tuwang-tuwa sila sa mga kasinungalingan. Sa palagay nyo, Kong, may basehan ba para kasuhan din yung mga may pakana? Sabi, pinangalanan na nga ni Yusek Claire kanina. Sabi niya, isa sa mga tinutukoy si former Cabinet Secretary Mike Defensor, former congressman. At this point, kasi sabi baka pwedeng distab ito eh. Oo. May basis na ba to file charges at habulin ng mga pakana o hindi rin eh? Kasi karapatan din naman nilang mag-ipon-ipon at mag-akusa kung meron sila ebidensya. Kong? Siguro sa ngayon, medyo pa yan, parang hindi pa basta-basta talaga makaka-file ng mga ganyan, yung sedition, for example, or inciting to sedition. Pero yung mga ganyan na mga kasinungalingan nga, perjury. So they can be, they can also be principal by inducement o mga ganon, mga accomplices sila sa mga pagsisinungaling na yan, saka sa libel. Dahil nga kasinungalingan yung sinasabi at nasa likod sila. They are supporting this conspiracy of lies. Diba? Opo, so, opo. pwede sila. There are enough pwedeng charges sa kanila na short of muna the inciting to sedition, unless there are other remarks from them, or there are other statements from them, or there are other actions from them na talagang nagpapakita na ang pag-iuudyok nila ay yung i-withdraw talaga ang support from the government. Yung para i-disrupt yung normal workings of government, dahil nga lalo na kung halimbawa may signs na ng chaos o signs na ng mga panggugulo ng kung ilang sektor. Opo. Sa palagay nyo, Congresswoman Laila, makakakuha pa ba ng sapat na suporta yung impeachment sa Vice President sa gitna naman nangyayaring ito na yung ibang congressman parang nag-iiba yung kulay? Parang nag-iiba yung ihip ng hangin ko. Well, sa tingin ko po, maaaring may
may ganong epekto. Pero sa tingin ko po, overall, ay mag-iisip pa rin talaga at magdidepend sa konsyensya ang individual members. So, ang hinihiling naman lagi sa mga ganitong mga kaso ng mga sensitibo. And then, yun na nga, ay alam naman natin, it's not just a legal and constitutional process. Impeachment is not just a legal and constitutional process, but a political one. Ay, dyan pa rin yan, it will boil down to that na iisipin, i-examine ng mga konsyensya, pagkatapos na makita yung mga argumento at makita yung mga ebidensya. Tsaka dyan din ako nagtataka yung ganong mga parang sinasabi na unless nga merong new compelling evidence, ganon ang unang sabi nung sa statement ng NUP, unless there are new compelling evidence na dati na nating nakita, kasi bakit uulitin pa natin yung pag-examine ng mga ano na yan, yung issue na yan, na it was already thoroughly discussed before. But precisely, it was discussed before, it was taken up before, it was inquired into before, ay wala namang nagkaroon ng closure. Hindi pa namang sinasagot ng maayos ni VP Sara. Hindi nagkaroon ng closure dahil nga na interrupt, napigilan nung pagdesisyon ng Korte Suprema na base lamang sa teknikalidad. So with more reason, nabalikan yung mga issues na mga rinaise, yung mga accusations leveled against VP Sara na naging basehan ng articles of impeachment na na-transmit na noon sa Senado. Di ho ba? With more reason. Natingnan uli. Yeah. Pero ang ending... Dati na silang bumoto on the same grounds. Nakita nila na may basehan. So bakit sila tatalikod at magiging mag-hedge na sila ngayon? Although I'm glad to learn, kakabasa ko lang po sa dyaryo na clarify po ni the head of ni Puno, NUP, si Representative Puno, na inamin niya na maski sa party nila divided. So at the end of the day, conscious vote pa rin ang mananaig. So tama po naman yung ganong statement. It's still conscience vote. Yes. Hindi, pero sa totoo lang, ang ending niya, numbers game din talaga. And after niyan sa Committee on Justice, Kong, at mapunta sa plenaryo, numbers game. The magic number is 100, ilan ba yun? 105? Ay, 105. 105. 115 na lang po yung members. No longer 118. Kampante ba kayo na makaka 105? Sa tingin ko po, yes. Kampante po kami. Yung mga sumusulong, yung mga endorsers, yung mga complainants. Saka yung iba pa na sa tingin namin ay talagang naniniwala din na talagang panagutin na si VP Sara Duterte. Okay, one last kasi may appointment pa si Congresswoman. Opo. Ano mo? Nagre-ring na nga po. Opo. One last question. Anong posisyon ninyo sa pag-rejoin natin sa ICC? At kasi ang ibang kasamahan mo nag-author na ng resolution eh. Bumalik na tayo sa ICC. What do you think? Opo, sinabi ko po yun on the floor sa isang interpellation na I've been pushing for that. Talagang kailangan mag-rejoin tayo sa ICC kasi yan ang mekanismo na kapag nakikita natin na hindi gumagalaw o hindi nagwo-work o nagpe-fail yung ating criminal justice system, ay meron tayong aasahan na isang international tribunal na non-partisan, independent at credible na isang body. Tsaka hindi, malay nyo, magkaroon na naman ng isang diktador, magkaroon na naman ng isang pangulo na nagko-commit ng mga crimes against humanity na cognizable by ICC. Sige ma'am, go ahead ma'am. Pasensya po, sumobra tayong konti. Maraming salamat ma'am. Okay. Thank you ma'am. Thank you. Ingat po. Si Congresswoman Laila De Lima ng Mamayang Liberal.